Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpurit magpasalamat sa Diyos at ating itas sa Kanya ang ating intensyon at panalangin. Panalangin natin lalo tigit ang mga nakakaranas ng masamang panahon sa kasalukuyan. At upang tayo lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang ating pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isama din natin sa ating panalangin si Father Juper Gutierrez, nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ng iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak. Dahil sa malabis inyong kahigpitan, sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinagdilingkuran. May nakakikita man
o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang, sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay tapat. Pangako niya'y magaganap. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang buong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas na lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yung inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Ang lahat po ay magsitayo. Pag-ibig, kapayapaan, katarungan, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kaniyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kaniya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasano ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin.
Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Sa panahon po natin ngayon, usong-uso yung mga tinatawag na automatic. O sabi ng iba ay matic. Maging sa sakyan man o sa anumang kagamitan, gusto natin automatic. Kasi madaling gamitin, hindi ka na mahihirapan. At dahil ang panahon ngayon ay parating gusto'y madalian, gusto'y parati ay hindi mahihirapan, kahit sa buhay kabanalan, daladala natin, isip natin, ang kabanalan ay automatic din. Ang pagpasok sa kaharian ng langit, automatic din. Ang mga Hudiyo po may ganitong kaisipan, lalo't higit ng panahon ng ating Panginoon, dahil sa kanilang paniniwala na sila ang bayang pinili ng Diyos, sila lamang ang maliligtas, sila lamang ang kakalugdan ng Diyos, sila lamang ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga Hintil, yung mga hindi Hudiyo, para sa kanila, hindi sila makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya po hindi katakataka may isang Ginoo na nagtanong sa ating Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas? Dahil sa ganoong kaisipan na ang lahi lang ng mga Hudiyo ang maliligtas. Ilan nga kaya ang maliligtas? Hindi po natin alam. Kasi nasa Diyos ang kapasyahan kung sino ang kanyang papapasukin sa kaharian ng Diyos o sa kanyang kaharian. Pero kung tatanungin natin ang Diyos, kung tatanungin natin si Jesus, walang ibang nilalayo ng Diyos kung hindi ang lahat ay makasama niyang muli sa kanyang kaharian, na nawala sa tao nang ang unang tao'y magkasala. Kaya nga ipinadala si Jesus para magkaroon tayo ng pagkakataon na ang langit na nasarahan para sa atin ay mabuksan at tayo muling makasama ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Yun ang epekto ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang buksan muli ang kaharian ng langit para sa atin. Sa makatuwid, sa ganoong layunin ng Diyos, bukas ang Diyos para sa lahat. Kaya nga lamang, hindi naman automatic. Hindi naman madali. Hindi naman dali-dali. O hindi dahil ikaw ay Kristiyano, dahil ikaw ay Katoliko, dahil ikay kasama sa ganitong samahan, automatic na ikaw ay papapunta sa kaharian ng Diyos. Hindi rin sila lang, hindi lamang kami lang, hindi lamang kayo lang. Kung hindi, ito'y isang open invitation para sa atin. Lamang, sabi ni Jesus, kinakailangan tayo ay pumasok sa isang makipot na pintuan. Sapagkat ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay parang pumapasok ka sa isang makipot na pintuan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, pagsikapan ninyo. Sa wikang Ingles, strive o striving. At magandang isipin po ang salitang striving ay salita ring ginagamit sa wikang agony.
may hirap, paghihirapan, pagsisikapan. Kaya ang pagpasok sa kaharian ng langit ay hindi basta't ikaw ay kasama sa ganitong mga simbahan, organisasyon, ay ikaw ay automatic nang mapapasa kaharian ng Diyos. Pagsisikapan araw-araw. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung nais mong sumunod sa akin, pasanin ang iyong krus, itakwil ang sarili araw-araw. Araw-araw tayong magsisikap. At ano ang pagsisikap natin? Ang mabuhay sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Yun ang ating paraan. Yun ang ating pagsisikap. Mahirap, striving, may agony, kasi ang lakas din ng hatak at tawag ng mundo na ipinapakita sa atin ang kadalian ng buhay kapag ang iyong pinahalagahan ay ang kasayahan ng mundo. Pero kapag ikaw ay nasa Diyos at ikay nagsisikap mapalapit sa Diyos, marami kang dapat na isakripisyo. Marami kang dapat na isantabi, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Yung mga bagay na pansarili lamang, yung mga bagay na nagbibigay kaalwanan lamang, at kumisan nagdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya patuloy po tayong magsisikap na paninindigan ang ating pagiging Kristiyano, ang ating pagiging Katoliko. Hindi lamang ito pangalan, hindi lamang automatic na tayo ipapapasa kaharian ng Diyos. Ating pagsusumikapan na sa ating buhay sa araw-araw, meron tayong pagtatalaga ng sarili sa Panginoon. At sa buhay kabanalan, hindi lamang sarili ang ating iisipin. Sabi ng Santo Papa, sa kaniyang konsepto ng sinodal na simbahan o ng simbahang sinodal, parati nating isasaalang-alang din ang iba sa buhay kabanalan upang hindi lamang tayo ang makapasok sa kaharian ng Diyos, kung hindi ang bawat isa, katulad ng nilalayon at pinapangarap din ng Diyos, na tayo muli niyang makasamang lahat, walang naiiwan, walang pinababayaan, upang pagdating ng araw, muli nating matamasa ang kaligayahan, ang kapayapaan sa piling ng Diyos. Hindi lamang ikaw, hindi lamang ako, kung hindi tayong lahat. Kaya magsisikap sa araw-araw upang makamit ang ganitong hangarin na tayo mabuhay sa kanyang piling. Lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, hindi tayo makasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugod tayo ng may pananalig sa kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa kanyang paghahari. Mayroong kababaang loob tayo dumulog ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga gobyerno ng mga bansa naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, itinatas namin ang mga panalangin itong may pananalig na naghahagad at tumugon sa paanyaya ng iyong anak.
na aming tanging tagapagligtas na bubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo'y likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinaikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit na ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magstayo. Bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami
kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayan mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawang aming paikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang aming ginaganap ng lantaran na isang aming makamtang tunay, sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.